Kinalaunay nakapag-training siya sa Bureau of Customs, kung saan naging number 2 siya sa ranking ng bagong batch ng Customs Police. Agad siyang nakuha bilang plainclothes agent. Noong panahon na ako'y customs policeman, nahahanapan ko ng problema yung mga nagtatransact. Bibigyan ko sila ng problema, kailangan bigyan nila ako ng pera. Merong informasyon sa akin noon na merong isang container na ninakaw sa pier. So nangyari, sinundan ko. At sinabi ko, hindi pwede ninyong takawin yan dahil ako customs. Eh, nung binigyan ako ng 300,000, pinakawalan ko na. Tapos nakabili ng mga properties, nakabili ng mga sasakyan because of those illegal transactions. Okay pala na ganito yung style ng gigipitin mo para magkakapera ka. At meron akong pantustos doon sa aking bisyo. Unti-unti nang nakita ni Ramon ang pagkawasak ng kanyang buhay. Isang beses, tumatakbo ako sa West Avenue. Meron akong nakitang karatula, Jesus Saves, diyan sa Capitol Baptist Church. Tumigil ako doon sa karatula. Tapos umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, kung totoo ka, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung ano itong nangyayari sa akin, ba't ako nagkaganito. Nang magkasakit, umuwi si Ramon sa kanilang bahay. Nag-birthday ako. Putol ang ilaw ko. Wala akong kasama. Umiiyak ako. Sabi ko, ano nangyari sa buhay ko? Ba't nagkaganito? Total, sabi ko gano'n, wala na rin lang akong halaga. Wala na rin lang akong pag-asa. Gusto ko na magpakamatay. So, noong time na yun, tinitignan ko na yung baril. Ang sabi sa akin nung boses, iputok mo na sa ulo mo para matapos ka na. Total, pagod na pagod ka na eh. Kwenta buhay ko. Nagkataon na meron akong nakitang poster nakalagay doon, I will sail with Christ till the end. Sabi ko, hindi nga ako bibitaw sa'yo kahit ano mangyari. Naisipan ni Ramon na magpa-assign sa arrival area ng Ninoy Aquino International Airport bilang customs examiner upang muling makihalubilo sa maraming tao. Dumating na rin yung point na nagpunta ako sa chapel. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako makagawa ng mabuti. Kasi all throughout my life, hinahiya ako ng mga magulang ko. Puro masamang bisyo yung ginawa ko. Gusto ko rin maranasan gumawa ng mabuti. Tulungan niyo ako. Kinabukasan, doon na nangyari na merong nakaiwan ng black jacket sa konveyor. Merong mga pera. Nasa mga worth 1 million siguro. Pare, maraming dolyar. Baka uwing ipon to ng OFW. Oo nga, mukha nga eh. Dali, tingnan natin baka may dito dito. Pare, si Mr. Lubiano. Pangalan nito eh. Page ko. Dali, hawakan mo ha. Habol ako sa page ha. Incoming passenger Lubiano, can you check your jacket at the Customs Collector's Office arrival area? Ako po si Mr. Lubiano. Mr. Manahan po, mabuti ba? Nandito pa kayo, hindi pa kayo nakakalis eh. Maraming salamat po. Akala ko lahat ng ipon ko mapupunta sa wala. Nandito ka pa eh. Ito, konti pa po yan. Sir, wag na. Salamat na lang. Trabaho lang po. Maraming salamat sa inyo. Pinarangalan si Ramon at Manolito Alano sa katapatang ipinamalas at na-publish din ito sa dyaryo. Ang karanasang iyon ang simula ng paggawa niya ng mabuti sa kapwa. At ito'y nagbunga nang ma-promote siya bilang hepe ng Entry Processing Unit sa NAIA Pair Cargo Warehouse. Makalipas ang 7 taon, muli siyang na-promote bilang hepe ng Entry Processing Division. Doon sa paggawa ng kabutihan, dumami ang mga kaibigan ko, sumaya ang buhay ko, at pinagtiwalaan ako. At yun, naintindihan ko, pagkilos ng Diyos sa buhay ko.